So ito yung issue na nangyari sa aking agency. May isang host dito na pumasok sa aking agency. Tinanggap ko siya ng maayos. Nagdadalawang isip pa ako sa kanya before ko siya i-accept. So siya ay isa ding bakla o katulad ko rin, pero hindi ko naman katulad ng ganung kagarapal yung pag-uugali niya na akala mo ay noong una parang kino-close niya ako pero never ako nakikipag-close sa mga ganyang mga eksena ng mga tao. Kasi alam ko naman na kukunin nila yung loob ko para lang mga ganyan-ganyan. So, anong nangyari nito after ng mga ilang months, may pinasok siya sa akin na account na which is itong account na ito ay male. So, akala ko kasi nung una is babae siya kasi nga ang ginamit niya sa akin na picture is Photolab, yung ginawa niya Photolab. Tapos nung nakita ko, nag-stalk ako sa kanyang Facebook, agoy, Diyos ko po, Lord. Hindi naman sa panlalait, mas malala pa yung butas ng mukha niya sa akin. So, ayun na mga kapupuers, balik tayo sa kanyang account. In-accept ko siya sa aking agency. Hindi ko alam kung anong galing siya ng mga ibang agency, kung bakit ako din ay bakit in-accept ko siya sa aking agency. Gayong ang kanyang account ay parang nagduda ako na basta iwan yung account niya sa Facebook, in-accept ko siya. Then sabi ko, accept kita sa aking agency, then mag-join ka. Then after nun, ilang mga buwan, may pinasok din siya na kapatid niya. So yung kapatid niya, after nung ipaban ko yung account niya, actually pinaban ko talaga yung account niya. 3 account niya yung pinaban ko. Then may nakita ako doon sa kapatid niya na babae, na account din niya, kinuha ko din yun, ipapaban ko din yun. Kasi yung mga ganitong tao, ay ayaw ko mag-stay sa pupo yung mga ganitong tao kasi may tendency na pumasok sila sa ibang agency para gawin din yung ginawa sa agency ko. So siya ay pinasok ko pinasok ko siya sa Team Space kasi yung Team Space na yun is sila lang yung team na parang kukunti lang na wala pang 100. Kasi ang dating yung Team Space kasi na yan is dating minamanage siya ng pinsan ko na agent din na hindi na niya kinaya, so pinasa na niya sa akin. Kaya ginawa ko siyang Team Space. Then after nga nun, pinasok ko na siya sa agency ko, hindi ko alam na nag-create siya ng nag-create sila ng isang grupo, na group chat nila, na nagkakaroon sila ng mga event nila, ng mga gambol-gambol, mga sharing. Then, nangungutang siya ng coins sa mga kapwa niya host. Kasi nag-message din sa akin yung isa kong kaklase na inutangan niya ng coins tapos hindi niya binayaran. Tapos itong kapatid niya yung isa pang kapatid niya na isa ring hindi ko alam kung may saltik sa pag-iisip din ito na pinagtanggol pa niya na kesyo daw yung kapatid niya ay pinapautang. So it means kung pinapautang siya, dapat binabayaran yun, hindi yung tinataguan niya. Then, nag-quit siya sa akin, sabihin niya sa akin ay, sir, magkukwit na po ako sa iyong agency kasi after nito mga ganyan-ganyan na magkukwit na siya. Sabi niya ganyan, then after noon nga, kasi sabi ko, kung ikaw magkukwit, ibalik mo sa akin yung 100,000 na coins na pagpa-level up ng iyong account. Kasi ganoon yung rules ko sa aking agency. Kesyo daw, wala daw siyang nabasa ng mga ganung rules. Kasi nga, hindi niya alam kasi nga bago sa akin. Pero before pa na ako magpa-join sa sa agency, kapag may male host na nagjo-join sa aking agency at pina-level up ko yan, binigyan ko ng 100,000 na coins. Then kapag nag-quit ka, kailangan mo ibalik yung 100,000 na coins para sa agents ko para naman maibigay ko doon sa mga ibang male host. So, which is nakipag-girgiran siya sa akin na kesyo mga ganun nga, wala daw yung akong rules na mga ganun, ay kasi nga hindi naman niya alam yun kasi nga bago siya doon sa aking agency. Then, sabi pa niya sa akin, tinakot-takot pa niya ako. Sabi ko, wag ako ang kalabanin mo kasi ako yung nag-accept sa iyo dito sa agency ko tapos ganyan yung ugali mo. After mong mapakinabangan ng agency ko, after mong pungutangan ng ang aking mga host sa Team Space, ay ganyan yung ugali mo. So actually ilang buwan ay parang nag-left siya doon sa GC ng Team Space. Then nag-message sa akin, pwede mo ba akong ilipat sa Team Earth? Sabi naman ganyan. Ay di ako naman okay. Sabi ko okay kung hindi ka comfortable doon sa Team Space, lumipat ka na lang doon sa Team Earth. Then after ng mga
ilang days, nag-message sa akin, pwede bang ibalik mo na lang ako doon sa Team Space? Nabubuluhan ako sa kanya, sa talagang siya yung sakit ng ulo ko doon sa Team Space na yun. Then after noon, gano'n niya, hindi daw nabibigyan ng attention, kaya siya daw hindi nakakaupo sa panel ko, sa trading na yan, ay lahat naman ng host ko dyan ay pwedeng mag-join. Actually, pwedeng mag-join dyan. Patulog na ako actually, pero kailangan ko mag-explain at kailangan kong kasi nga yung kapatid niya na isa din ay inaaway-away din ako. Then, blinak ko na siya, na kesyo daw na mapagmataas ako, mga ganyan mga eksena, na kesyo ikayayaman ko daw ang pupo. Ay, Diyos ko po, Lord, sa totoo lamang, ay wala pa ang pupo na yan, ay mayaman na ako. Charing lang. Wala pa ang pupo na yan, ay may ganito na akong pamamahay. May ganito na akong naipundar na bahay. Ilang years ko pala ang sa abroad, 4 years ko pala ang sa abroad, ay naipundar ko na itong bahay na ito, itong ganito na ito. Actually, ngayon lamang pinatapos ko ito, pinalagay ko lang mga chandelier, nagpapintura lang ako, ng mga ganyan, nagpa-aircon, yun lang. Yun lang naman yung inano ko, yun lang yung dinagdag ko dito sa bahay namin. So, sasabihin ako ng mga ganong tao na hindi nila alam yung pagkatao ko, na i-judge nila ako. Kasi before pa yung pupo na yan, may ganito kaming bahay na. Okay na yung bahay namin noong time na yun, na wala pa ang pupo na yan. At saka maganda na ang buhay namin yan. After 4 years na ako nag-abroad. Kaya sasabihin nila kung dahil sa pupo mga ganyan, ay kakarampot lang ang kinikita ko dyan sa pupo na yan. Magkano lang kinikita ko dyan. Mas malaki pa yung binibigay ko sa aking mga members na mga pa-event ko na kahit hindi naman sila nagtatasking, na hindi ko naman sila pinoforce na mag-gamble or magpa-level up. Ay bahala sila dyan, basta hindi ko sila i-stressin sa pag-level up, sa pag-gamble, sa pag-game. Sa bahala sila dyan. Kung hindi sila masaya sa agency ko, ay anong pakialam ko sila, o di umalis sila, wala akong pakialam ko sino ang gusto mag-stay sa agency ko, mag-stay sila sa agency ko. Kung hindi sila masaya, umalis sila. At wag na wag nila akong aawayan, kasi once na ako inaway mo sa aking agency, never kitang i-release. I-reject kita at i-block kita at wala kang mapapala, ipapaban ko pa ang iyong account. So ayun na nga, ganun na nga, balik tayo doon dito sa baklang ito na akala mo kung sino, na hinahamon nga ako, tapos ito pa, dumagdag pa yung kapatid niya, na kesyo daw mataas yung pag-uugali ko, mataas yung lipad ko, na baka ako daw ay bumagsak. Sabi ko, hindi naman ako matakot na bumagsak, kasi saan ba kami galing? Sa hirap din lang naman kami galing. Mas okay yung galing kami sa hirap na umangat yung buhay namin kaysa yung mayaman kami na bumaba kami. Ako naman, sanay naman ako sa bukal, sanay naman akong kumain ng kung ano nandyan lang. Wala akong pakialam kasi yung pupo na yan, mawawala at mawawala. Yan. Hindi lang naman ako sa pupo kumikita, di ba? May YouTube ako, may Facebook ako, may TikTok ako, at meron pa akong isang application na earning money na pinag-aaralan ko pa lang ngayon. O, di ba? Hindi lang pupo yung aking income, at saka isa pa, yung trabaho ko sa ibang bansa, buhay na buhay yung pamilya ko doon. O, di ba? Kaya wag niyo sasabihin na kung hindi lang sa pupo, wala kang ganito. No, wala masyadong kung hindi pa ako nanalo ng mga milyon-milyon diyan sa paglalaro sa pupo na yan, hindi ako makakapagpatayo ng mga cabinet ko diyan sa baba namin sa kusina namin. O, di ba? Kaya kayo mga nagjo-join sa aking agency, sa mga bago na nagjo-join sa agency ko, kung gusto niyo na mag-join sa agency ko at gusto niyo mag-enjoy sa agency ko, mag-join kayo. Pero kung gusto niyo na mag-enjoy at mag-join sa agency ko dahil lang may nakikita kayong panel na may naghahagis, na may mga pa-event, gusto niya agad mag-enjoy. Kasi itong bakla na to, tingnan niyo sa daming account na ginawa niya. O, di ba? Tapos ginagamit niya ang pangalan ng CPG at saka avatar ng CPG. Yan yung number 1 na ayaw ko. Kasi once na nag-quit ka sa aking agency, tanggalin mo yung pangalan ng CPG at tanggalin mo yung avatar na ginagamit mo. Sabi niya, kailangan ko po kasing tanggalin after nito, tatanggalin ko nito kapag nirelease mo na ako. So, which is one month pa yun. So, ang rules ko kasi sa agency ko, once nag-quit ka sa aking agency, change your name and remove your avatar. Huwag mo na siyang gagamitin. And never na never ka nang makakapasok sa panel ng mga CPG. Talagang ipapakik kita or ako yung magkikik sa iyo. Kaya yun yung rules ko. Kasi mag-aano ka pa sa agency ko, mag-aano ka pa sa mga members ko para
makikipag-tasking ka, wala ka na sa agency ko, ay di, umalis ka, hindi ka kawalan sa akin. Ganun lang yung ano ko. Kasi kung gusto nila mag-stay, mag-stay. Kung ayaw nila mag-stay, go on. Hindi kayo kawalan sa agency ko. Kasi mayroong darating, mayroong aalis. Ganyan lang naman yun yung buhay natin. Kaya ako, once na ako ay inaway mo sa aking agency, sorry ka, never kitang i-release. Yun yung ugali ko. Kasi, kung ikaw, halimbawa, wala ka naman pinundar sa pag-join sa aking agency, ako yung founder dyan, ako yung nagpundar ng pera para magkaroon ako ng ganyang agency. Kaya nagkaroon ako ng ganyang agency. Ikaw nag-join lang sa aking agency, may pinasok ka ba na income sa akin? Wala, never ka na nakapagpa-level up Ako pa yung nagpa-level up sa iyo. Binigyan kita ng coins para mag-level up ka. Tapos, ako pa yung pagmamalakihan mo ng ganyan. Kaya sa mga nagjo-join sa agency ko, alam na nila yung mga unang-unang na mga members ko, alam nila yung ugali ko. Na kapag ako ay inaway mo sa aking agency, ay talagang never kang makakapag-quit. Kasi may mga members ako na nag-join ng mga ilang araw, siguro sinubukan nila kung paano mag-join sa aking agency, na hindi naman ako ganun talaga na nakapokus sa aking, kasi mula nung ako yung nagbakasyon nga, sinabi ko yan nung nag-awarding kami before ako mag-uwi ng Pilipinas, na hindi pa ako ganun makakapag-focus sa pupo. Kasi nakamonitor ako dito sa bahay namin. And siyempre nag-i-enjoy ako sa aking bakasyon. Kaya nga ngayon, ginawa ko tong video na to, actually patulog na ako ng oras na alas 12 na. So, kailangan kong gumawa ng video para alam din ng iba, baka mamaya may mga kaibigan sila sa aking agency na kesyo, ganun nga, pinaban ko yung account nitong baklang mukhang durian na to, nakala mo kung sino makapagsalita at itong isang kapatid niya, kapag itong isang kapatid niya, hindi niya ako tinigilan, ipapaban ko din yung account niya. So, gagawan ko sila ng eksena sa pupo, sa admin ng pupo para maban at mawala sila sa pupo. Kaya ganun yung ugali ko. So, wag na wag nila akong aawayin kasi napakabait kong tao. Sa totoo lang, mapakabait kong tao, napakadali kong lapitan sa mga ganyang eksena. And wag na wag mo lang akong aawayin kasi pag ako inaway mo, ikaw na nga yung pinagbigyan ko ng pabor, ako pa yung aawayin mo, tinanggap kita ng maayos sa agency ko, then ako pa yung aawayin mo sa bandang hula, sorry ka, hindi ka kawalan sa agency ko at hindi mo mapapakinabangan ng iyong account, ipapaban ko ang iyong account. Kaya, hindi ako basta-basta na sabihin niyo ay paano mag-join sa agency niyo, mga ganyan. Hindi na ako nagpapaano, bahala sa kung sinong gustong mag-join, mag-join. Pero kung ayaw nila, ay bakit ba hindi naman kayo kawalan sa akin? O, diba? Masaya ako na konti lang yung aking member. Masaya ako kung sino lang yung nag-i-stay sa akin at nagtitiwala sa akin. So, that's it. And thank you very much sa mga And, pahabol nga pala dito sa mga nagtitrade sa akin na dumarami na yung eksena nila na kapag narorong trade sila, wag po kayong mag-trade sa aking panel. Always na sinasabi ko yan sa aking vlog. Wag kayong makipag-trade sa inbox. Wag na wag kayong makipag-trade sa inbox kasi never akong nakikipag-trade on inbox and napakadalang kong mag-trade kapag ako ay nananalo kasi hindi naman ngayon ako naglalaro. Isang beses lang nakita nyo naman yung upload ko. So, binidyo ko pa yun. Then, never po ako nakikipag-trade. Kaya itong mga ako inaaway sa inbox na kesyo daw makarma ako kung sino mga ito, mga ewan ko sa mga taong ito, ang lalaki na ng level, ay mga syunga-syungahan pa na sinasabihan ako doon na makarma ako or whatever, na basta kung hindi naman po ako yung ka-chat ninyo. Scammer po yun. Kasi hindi naman ako nakikipag-chat on inbox. Nakikipag-chat man ako minsan kapag ako ay walang kagawaan. Pero kung ako ay walang kagawaan at ako ay busy, hindi po ako nakikipag-chat. So, lagi po nating tatandaan na ang wealth level ng aking account ay 43 at ang aking ID number ay 717471751. So, yun yung aking ID number. So, mahaba na yung aking video, kaya bye-bye for now. And God bless and enjoy, mga kapupers. Bye!